Ay, magandang araw sa inyo. Isa mapagpala. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito po pag-uusapan natin. Sabi na nga ba, kapag talagang may magbabangon, na talagang magpupukol sa kanila, na makakahuli na ika nga o makakapag-imbestiga, sasabayan nila ng isang issue. 'Di ba? Parang bata eh. 'Di ba? Ay kailangan pag pinalo ako, paluin ka rin. 'Di ba? Katulad na ito ni Boying na iimbestiga ng pagbebenta ng solar franchise ni Libiste. Bata-bata ka pa, nininegosyo mo ang franchise. Kala mo kung sino makapagsalita, no? Si Recto, wag nyo kami utusan. Yung asawa, sasabihin ang sabi, kayo kami nasa taas, kayo nasa baba. Ito naman, batang-bata ka pa. Tutoy, batang-bata ka pa. Parang gano'n eh. Yan ba pagiging ombudsman mo? Kaya akala mo, ikaw na yung mataas na tao, sir? Sir, wag naman ganyan, sir. Wag mo naman lokohin mga Pilipino. Wag mo naman lokohin. Ang bihira ka, pati yung mga nasa bundok naniniwala, naluloko na rin eh. Wag naman, sir. Pati nga yung mga inosente, pag nakapanood ng ganyan, di sasabihin, di normal yung ganyan eh. Di ba? Sir, mag-research ka muna kay Libiste bago mo sabihin yan. Kasi sir, ang naapektuhan sir, alam mo sir, taong bayan sir sa ginagawa nyo eh. Bakit? Imbis na asikasuhin nyo po yung mga dapat asikasuhin sa Pilipinas, hindi nyo naaasikaso sir. Kung saan kayo nakapokus sir. Ngayon lang ako nakakita ng ombudsman, lagi nakakita sa TV. Lagi nakikita kung saan-saan. Tapos magsasalita ng ganito. Sir, may balak ba kayo tumakbo senador? Sir? Sa 2028? Sir, hindi namin kayo iboboto sir. Sa ganyang kilusan nyo sir. Never sir. Kahit yung mga PWD, mga OFW, mga senior citizen, mga nasa kabundukan, mga nasa gilid-gilid, mga tao, mga grupo, organisasyon, hindi namin iboboto yung ganyan, sir. Yung ganyan mga style, sir. So, sipin nyo, si Libiste ang tagal na 2000, hindi ko pagkakamali, 2030, nagsosolar-solar na yan. Tapos ngayon mo lang sisilipin ng ganyan. Bakit? Sasabayan mo? Teka muna, sabayan natin, Cabral Files. Di ba? O ito, painggan natin yan mo ha. Painggan natin tong sinasabi niya ha. Painggan mo ha. Handaan nyo mga pain reliever nyo, mga pang high blood nyo. Malayong malayo. Mula ng pinanganak ako, ngayon lang ako nakakita ang pinakamalayong katwiran. Sa katauhan pa ng ombudsman, hindi ko matanggap na ako ay nandito sa Pilipinas na may ganitong Pilipino kapwa ko. Kaya ako, may karapatan din ako magsaway. Baka sakaling matauhan siya. Negosyo? Eh, batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klase Pilipino yan? Bakit pag batang-bata, may kahihiyan dapat? Ibig sabihin, pag matanda, okay lang? Yun ang gusto ko, ibig sabihin eh. Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kanina umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. O sige na, si Libiste na mamamatay tao na, si Libiste na magnanakaw na, lahat na ibintang nyo kay Libiste. Pero, imbestigahan nyo rin siyempre yung Cabral Files. Huwag ganyan, sir. Pambira naman, oh. Hindi, alam mo naramdaman namin, sir, buong Pilipinas, sir. Buong Pilipinas, ha, OFW, lahat ng senior citizen, mga PWD, lahat ng normal. Alam mo naramdaman namin, sir? Naramdaman namin? Niloloko nyo kami. Pinapaniwala nyo kami sa salitang yan, kahit wala naniniwala. Nasanay, ang isa lang ibig sabihin namin, minamaliit nyo kaming mga Pilipino sa ginagawa nyo na yan, sir. Pinapaniwala nyo kami. Gusto nyo sabihin sa amin, yung kulay pink, kulay itim talaga. Kahit kitang-kita namin kulay pink. Sir, yun ang gusto yan ang mensahe sa amin, para sa amin yung mga sinasabi nyong napaka-babaw. Dito lang. Ipalagay natin si Libiste, makasalanan. Siya na pinakamakasalanan sa buong universe. Sige na. Pero, hindi ba pwedeng imbestigahan yung Cabral Files? Bakit yan ang uunahin mo? Bakit? Apektado ba taong bayan ng solar? Actually, pakinggan nyo,
malaki to, mamaya, malaki tulong ng solar sa Pilipinas. Ewan ko sa'yo, sir, bakit ganyan ka, sir? Sa mga tono, kapag nakakatulong na malaki, si Marcoleta gusto ibaba yung kuryente, ayaw nilang pakinggan, salot yan, Marcobeta daw, Marcobeta. Basta yung makakatulong sa Pilipinas, ayaw nila. Sa hindi ko malamang kadahilanan kung ba't ayaw nila. Na-flip, may benta mo, flip mo lang. Na-flip. I-flip mo lang. Mo pa, senador? Kung ano yung mukha nung Noong 2019, nakakuha sa makikita mo sa reaksyon ng itsura eh. Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak Libiste tayo ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, Ba't ngayon mo na naisip to? Ang tagal-tagal na existito niya, ba't mo ngayon naisip yan? Ganito na oh. Sumisilip. Sumisilip ka, sir? Sinisilip mo? Ba't ngayon mo na naisip yan, sir, kung kailan sinisilip kayo sa Cabral Files? Ha? Ngayon ang current situation, no? Ngayon yung flood control, bakit nyo sinalo si Leviste? Ba't ngayon na sinisilip yan? Sige, sabayan, no? O sige, ikaw, ombudsman, nasa inyo ang kapangyarihan. Tama? Nasa inyo. Please lang, imbestigahan mo na si Leviste. Now na. Ayaw nyo. O, puro ganyan lang yan. Pustahan tayo. Imbestigahan niya solar na yan. Para marinig ng taong bayan, para yung taong bayan madismaya. Pakiramdam niya. Hindi, sir. Imbestigahan mo na si Leviste. Now na. Pagkatapos niya yung Cabral Files naman. O, may isisingitan naman kayo. Duterte na naman. O, sige na. Imbestigahan niyo na Duterte. Pagkatapos sa Duterte, please, Cabral Files naman. O, may isisingitan naman kayo. Ha? Si Kiko Barsaga naman. Sige na, ikulong niyo si Kiko Barsaga. Pagkatapos yung Cabral Files naman, ayaw nyo pa rin. Sige na, ikulong nyo lahat ng DDS na politiko. Tapos Cabral Files naman, ayaw nyo pa rin. Nakita nyo punto? Ayaw pa rin nila talaga imbestigahan ng Cabral Files. Payag na nga eh. Imbestigahan si Leviste, imbestigahan ng DDS, imbestigahan ng Duterte. Ikulungan dapat, ikulong na. Yung flood control, wag na yan. Pero isunod nyo naman yung Cabral Files. Ayaw pa rin. Kita nyo? Kuha nyo? Yeah? Kaya pag ako pinakasagutan ako na loyalista, ikaw, DDS ka, munting kaalaman. O sige na, DDS na ako. O, tama ba si Duterte, kurakot, nagpe-pentamin, yung shabu daw, nagtitake din ng gamot? O, sige na, adin si Duterte. O, namamatay tao si Duterte. O, di ba? O, tinanggap mo rin. O, lahat, di ba, masama Duterte? O, masama Duterte. Hindi makajos. O, hindi makajos ang Duterte. Tapos, ako naman, imbisiga mong Cabral Files, ayaw pa rin. Di ba? Ganyan yung mga yan. Kahit tanggapin mo, may kasalanan ka, at sila naman ayaw nila. mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Nilabas niya, subukan niya ilabas. Ilabas niya. Nilabas na nga, subukan ilabas, sir. Nilabas na. Dapat, nilabas nyo rin sa inyo, pinagbangga. Tama, mali. Naglabas ito ng isang halimbawa. Halimbawa, ito, no? Halimbawa, sample lang kita. Halimbawa, ito. Ba itong cellphone? Sabi, peki daw to. Hawak ko. Paano malalaman peki to? Ilabas mo yung tunay pagbabanggay natin. Hindi ako lang. Tama? Pag nakaano ko to, debate ko to, isa na sabihin ko eh. Sige na, talo na ako. Ilabas nyo na Cabral Files. Please. Ibangga nyo na. Diba tingnan natin sa the document he got when Cabral was alive is not the same document as when he is dead already. Because just about it to authenticate it. This is Congressman Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Sir, alam namin makapangyarihan ka, huwag mong gamitin yung power mo para paniwalain ng Pilipino na irrelevant yun. No? Parang walang pinagkaiba sa bata eh. Yung bata, naglalakad. Ha? Nasugatan. O, papasok ang tren dyan, lalabas ang tren dyan. Takot yung bata, umiyak eh.
Napaniwala niya eh. Na akala ng bata, lalabas yung sising pare yan. Di ba ganun bata, lalabas ang trend yan sa sugat mo. Takot-takot yung bata eh. Kaya paglaki ng bata, takot masugatan eh. Kasi akala lalabas yung trend eh, kahit wala naman eh. Napapaniwala niya kasi bakit? Alam niya kasi kausap niya yung bata. Pero pag matanda, sabihin mo, lalabas ang trend yan, di maniniwala sa'yo. Kasabihin mo lang yung pag bata kausap mo, eto, hindi naman bata kausap, pero ba't mo ginaganyan yung Pilipino? Ibig sabihin, itinuturing mo silang walang alam, katulad ng isang bata. Tama? Dahil naman tayo, Silang tatayo alam doon. siya sa other evidence Teorya ko lang lahat yan, ha? Teorya ko lang opinion. Panaginip ko lang lahat yan. to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral file sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. Oh, narinig nyo ha, dating staff ni Cabral na papatawag. Ha? Isang buwan na, 2 linggo na, isang buwan na magkapasko ulit, wala pang papatawag yan. Pustahan tayo. Puro sila dada. Sinsara, imbestigahan nyo, Duterte may flood control issue. Si Libiste may solar. Puro sila ganyan pero ayaw imbestigahan. Hinahamon na nga kayo ng mga DDS eh. Kayo nakaupo. Now na. Imbestigahan nyo ng mga Duterte, please. Para pagtapos niyan, Cabral files na. Ba't ayaw nyo pa rin imbestigahan Duterte? Kasi pag alam nyo inimbestigahan Duterte at wala nakita, isusunod na yun sa inyo, iimbestigahan. Yun ang ayaw nyo. Kaya ang gagawin nyo, puro press release lang, sasabihin, imbestigahan niya mga Duterte. Sila may kasalanan. Puro ganun lang. Imbestigahan ng Duterte, ako gusto ko eh. Si Sara, makulong, bahala na kung makulong. Pero ba't nyo ginagawa? Sorry ako lang yan ha. Nanaginip lang ako kanina, kinuwento ko lang sa inyo. Pag pinaniwalaan mo yan, ing-ing ka. I'm quite sure, hindi naman si Cabral yung nag-encode eh. Ng lahat po ng laman ng Cabral file. So, Hindi naman si Cabral yung nag-encode eh. Siyempre, hepe si Cabral eh. Paano siya mag-encode? Pero, sir, yung bang mga Cabral file, sir, ikaw ba naman, first time ka nakakita sa buong mundo na in-encode yung mga files, nagkamali lahat? Page by page? Halimbawa, Biblia, no? Biblia. Encode mo lahat yung Biblia. Naniniwala ako may mga mali doon siguro, error, 1 lang, 2, 10, pero lahat mali. How? Minamali nyo sa salita. each and every member of the staff, Nakita niyo yung tono ng boss nila, parang ilagan sila, no? Hindi sila pure, hindi sila organic. Naku, wala kang tinatago. Ha? Lahat, sige, ilitaw lahat yan. Ngayon din, bago magpasko, ilitaw lahat ng Cabral files. Yung namatay si Cabral, ng 19 ng December, ha? 19 ng December, 21 dapat nilabas na yung Cabral files, eh. Ngayon, wala, eh. Kayo na humatol, sige nga. Oh, bago tayo magpatuloy, isang like, isang subscribe dyan, at ilagay nyo, naniniwala ba kayo sa mga pagsasabi ng mga to? Lalo si Boying. Ilagay nyo nga dyan kung naniniwala kayo. no, nung pong planning service, can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag niya rin doon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng komite sa anomalya sa flood control projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa Gmalang Ito, maiwan na natin yan, ha? Alam mo, tala nga, ano yan eh, doon, ito, katulad nito. Kumbaga parang dito, hinamon niya ni, ng debate ni Lebiste ito eh. I-search ko ha, Lebiste. Parang hinamon niya ng debate eh. Ito, tingnan mo ha. Ayan oh. Parang hinamon niya ng debate itong ano eh. Hindi ko alam kung sino hinamon niya ng debate. Ayan oh. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ng lahat. Sasagutin ko lahat ng pagbubukas ng Kongreso January 26. Kumbaga dito, pag may papalag, debate ito eh. Lakas ng lobo. Tapos sasabihin ng mga vlogger ng BBM, saka ng mga loyalista, ay ng mga dilawan, alam mo sasabihin nila? Ha? Sabi ko nga, tatype sila, keyboard warrior eh. Kaya pala maingay si Libiste kasi may tinatago. Ikaw ba pag nagtatago ka ng tagu-taguan, maingay ka? Sagot. Hindi. Halimbawa, nagtatago ka tagu-taguan nung bata ka, agad ako. Dati bata ako, naalala ko eh.
Tatago ako doon sa may uso pa yung mga bakanteng lote. Wala pa masyadong lupang buibili. Uso pa yung maraming bakanteng lote. Tatago ako sa may parang damo na nakaangat o sa may nakagapas sa puno. Tatago ako. Tahimik lang ako eh. Hininga ko eh. Kasi pag sobrang tahimik, yung hininga mo maingay din eh. Lalo gayang takbuhan, hinihingal ka pa. Di ba? Minsan pag di ba? Gano, 1, 2, 3. Pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo. Tatakbo lahat ya. Pagdating mo sa venue tataguan mo, hinihingal-hingal ka pa. Hindi ka maingay. Bakit? Kasi baka mahuli ka eh. Ha? Kuha niyo logic ko. Bakit niyo sinasabi kaya pala maingay si Lebiste? Kasi may tinatago. May ganun bang logic? Ang alam ko, tahimik ka pag may tinatago ka. Kasi baka mahalungkat pa yun sa kaingayan mo. Walang pinagkaiba sa nagtatago ka ng mataya-taya. Nagtatago ka, tahimik ka lang kasi pag naingay ka doon, huhulihin ka. Boom! Huli ka. Di ba? Saan nyo nakuha yung logic? Kaya pala maingay ito si Lepiste daw, Lepiste. Kasi nga, may tinatago pala. Wow! Ngayon lang ako nakakita by logic, biblical, medical, scientifical, historical, na kapag maingay pala may tinatago. Ang logic, dahilan lang, wala na kasi masagot. Ito, alam nyo ba, ito, babasa natin ha, pinakamalaki solar project. Hindi ako may sabi nito, ito. Ano ba, pero, teka muna, ano ba ang, ayan ganda Hindi ko alam kung kay Lebis ito, pero sample lang to ng isang solar. At itong solar to, alam ko para kay Libisi at itong kaliwa eh. Hindi ko sigurado ha. Pero babasahin natin para malaman nyo, ma-detect nyo kung paano, para alam nyo kung saan si-search. Dito muna tayo sa, sinearch ko si Libiste kung ano. Ito, basahin mo natin si Libiste. Ito, ang alam ko kung sino si Libiste at ano-anong solar business niya. Tinanong ko sa ChatGPT, si Leandro Lebiste ay isang Pilipino entrepreneur at politiko at ipinanganak noong 1993 na nagtayo ng Solar Philippines noong 2013. 2013 pa. Isang kumpanya ng solar energy, renewable energy na layuning gawin mas mura at accessible ang kuryente sa bansa gamit ang enerhiya mula sa araw. Ano ang solar ni Lebiste? Solar Philippines, isang kumpanya na gumagawa ng mga at nagpapatakbo ng mga proyektong enerhiya mula sa solar power, kuryente mula sa araw para sa komunidad grid sa Pilipinas. Importanteng facts, itinatag niya ang solar noong 2013 at ito ay lumaki bilang isa sa pinakamalaking solar energy developers sa Southeast Asia. Layunin ng kumpanya na magbigay na mas maabot kayang kuryente at solusyon, energy poverty sa Pilipinas. Aba, sabi ng mga loyalista, Lebiste, magkano binayad sa'yo ni Sarah? Sarah? Si Sarah? Gusto mo bilhin ni Lebiste buong Pindanao? Buong buong Davao? Huwag mo ikukumpara. Magkano daw binayad ni Sarah? Ito pa. Ang isa sa mga malaking proyekto ay ang Terra Solar Project, 3,500 megawatts solar plus battery storage sa Bulacan at Nueva Ecija na inaasahan magiging isa sa pinakamalaki sa mundo. Walang ya. Si Lebiste mismo ay naging chairman CEO ng Solar Philippines at ng SP New Energy Corp, SPNEC, sa bahagi ng corporate group para sa solar plants. Di ba? Ano ba ang solar? Mas murang kuryente. Walang binibiling gasolina o coal. Kapag naitayo, mas mababa ang gastos sa produksyon kuryente. Mapapaganda Pilipinas. Posibleng bumaba sa singil ng kuryente. Mapapaganda sa Pilipinas. Mas independent ang Pilipinas. Hindi masyadong aasa sa imported oil, coal at gas. Mapapaganda Pilipinas. Mas ligtas ang bansa laban sa oil price at global crisis. Mapapaganda Pilipinas. Mas malinis ang kapaligiran. Walang usok, walang carbon emission, walang pollution, climate change, mas healthy para sa tao, kalikasan. Mapapaganda ang Pilipinas. Isa pa. Trabaho, negosyo. Lumili ka ng libo-libong trabaho. Engineers, technician, construction. Nagbubukas ng local industry ng renewable energy. Mapapaganda Pilipinas. Biruin mo ang daming trabaho mabibigyan. Yun lang tagapunas ka ng bakal ng solar Trabaho na yun Di ba?
trabaho na yun, magkano sahod nun, baka 20,000 to 15,000 yun. Kailangan, ano ka doon, may alam ka doon. Maaaring engineer ka doon o ano ka. Mas stable ang supply ng kuryente. Kapag battery storage, may kuryente kahit gabi o brownout, nakakatulong mga probinsya na malayong lugar. Mapapaganda ang Pilipinas. Pero, anong sabi ni Boying? Anong sabi niya? Ito, basahin natin anong sabi niya. Anong sabi ni Boying? Anong sabi niya? Balikan natin kanina, pasensya na kaya. Babalikan ko lang kanina. To. Boying Rimulya, iimbestiga ng pagbebenta ng solar franchise ni Libiste. Mapapaganda Pilipinas o hindi? Sa gagawin niya. Yan. Bakit nagtataka ako kapag papunta na sa tinutukoy at si Libiste, sinisilip niya, irrelevant daw yung files ni Libiste. Sir, tanong ko lang sa'yo, may sinabi bang masama si Libiste para sa'yo o sa inyo? Bakit defensive kayo? Ano ba laman ng Cabral Files? Lalo tuloy nagkaka-interest ang taong bayan sa Cabral Files? Sir, kasi kung talaga wala yan kay Libiste, makikisa ka pa, ombudsman ka pa naman. Makikisa si BBM, halika, patingin sa opisina ko, bakit parang si Libiste ginagawa niya ng kakaiba? Parang ang sama-sama ni Libiste? Pati yung mga ibang tao na gustong paniwalaan niya, napapaniwala tuloy. Hindi ho ba? Bakit naman ganun, sir? Huwag naman ganun, sir. Huwag niyo naman kami lokohin, sir. Nakikiusap kami, sir, kahit sinasahuran namin kayo, sir, oh. Di ba nang maubos yung kakasahod namin sa inyo? Huwag niyo naman kami ganyanin. Payag na nga kami, inaapi kami, gaganyanin mo pa kami. Huwag naman. Di ba? O yan, oh. Anong sabi? Pinakamalaking proyektong solar sa mundo nagsisimula na sa Pilipinas ayon sa SPNEC. O, ito. Maynila, sinimula ng SP Energy Corporation, pinakamalaking proyekto sa mundo sa Pilipinas ayon sa ulat noong Lunes. Ang proyektong solar ay pagmamay-ari ng subsidiary nito ni Terra Solar Philippines Incorporated. Nagsimula na ang operasyon paglilinis ng 3,000 hektarya ng lupain ng Nueva Ecija at Bulacan. Ayon kay SPNEC Vice Chairman Leandro Libiste sa isang pahayag. Vice Chairman pala siya dito. Yung isa ata CEO na. Mahigit 5 million solar panel ilagay nagsisimula sa konstruksyon. I-connection proyekto pambabansang grid dagdag ni Libiste. Ganda oh. Ang ganda ng layunin ng solar. Mga kababayan, nakakapag-init lang kasi bakit may mga ganyan tao na para silipin lang yung flood control? Ano ba yan? Ito pa, basahin pa natin to. Ayan oh. Oh, dali ah. Oh. Ito. Ayan. Ang sabi. Samantala, sinabi ni MGen, ano ba MGen ba yun? Ang sangay ng pagbuo ng kuryente ng Manila Electric Company na pinamumunuan ni Pangilinan, ang napagmamay-ari nito ng 53.7% SNEC sa pamamagitan ng M-Green, pasilidad ng solar na nagkakalaga ng 200 billion. Wow! Nagkakatakda iposisyon ng SPNEC ang sarili sa pandaigdigang pamilihan gamit ang 200 billion solar facility nito sa Luzon na idisenyo upang magkaroon ng 3,500 megawatts na kabuang kapasidad ng isang malaking 4,500 megawatts. O ano, gusto natin gawin? Tanggalin to lahat ng solar system? Solar system tuloy. Solar panel? Tanggalin lahat to? Gusto nyo? Kasuhan si Libiste. Bata-bata pa, nagpa-franchise na. Tanggalin natin to. Para maghirap Pilipino. At pag naghirap Pilipino, kami pa rin iboboto sa 2028. Ganun ba? Huwag natin taas ang sahod ng mga Pilipino, mga manggagawa. Para tayo pa rin ang sasambahin nila, mga 2028, sa 2028. Ganun ba? Kami, mga lumang politiko, nambobola ng Pilipino. Kaming mga lumang politiko. Pag nanalo kami, wala na brainwash na mga Pilipino. Kahit anong gawin namin na kalokohan, nagyaya kami ng boxing bilang PMP chief, lahat kami, daming kalokohan. Pag dati siya naman ng 2028, biboto kami yan eh. Yung ba ang mindset? Kaya ang Pilipino hindi natututo eh. Tayo rin gumagawa para sila maging ing-ing. Di ba? Real talk to sinasabi ko, real talk to.
Pero lahat ng to, panaginip ko lang. Pag nag-react ka, boying, pinatulan mo yung taong nanaginip na kinuwento niya lang. Di ba? Oh. Kung biruin mo, kakasuhan daw niya yung mga nagpakalat na nasa hospital siya. Biruin mo, si Sarah, kahit anong gawin nyo, pambabatikos, paninira ng mga vlogger, nagdemanda ba? Hindi. Kayo, todo ganyan. Dapat kayo ang hindi balat sibuyas. Di ba? Kayo dapat ang gumagawa ng mga may nagayat sa inyo. Kayo magpaliwanag. Hindi po ako nawala, hindi po ako namatay, hindi po ako natakbo sa ospital, ako po ay may iniskaso lang. Pasensya na po kayo, ako ay nawala. Ha? Kasi bakit? Kasi taxpayer nagbabayad sa iyo. Karapatan namin malaman yun. Bakit anya si Bato, hindi mo hinahanap? Pakialam ko dun. Di ba? Nakuha nyo? O logic? Ha? Nakuha nyo logic, mga kababayan? Di ba? Bakit ganyan kayo? Pag nakikita sa inyo na napupukol kayo, kukunin niyo yung maghahanap kayo ng butal. Ano ba, ganito? Si Juan, sinilip ka, pinuna ka, tititigan mo si Juan, pag-aaralan mo 1 buwan, hahanapan mo siya ng butas, wala kang makita na butas kay Juan. Ang sasabihin mo na lang, ay, umihi yan doon sa damuhan, bawal umihi. Pati yun, alam mo yun, kahit kalit na bagay, sisilipin mo para siya, makwits ka lang, tumabla ka lang. Pag pinuna mo sila, kailangan may mapuna rin sa'yo. At pag may napuna sa'yo, kailangan quits na, kalimutan ng problema. Ganun ba ibig sabihin nun? Yung Cabral Paez, irrelevant daw. Si Reviste, bata-bata pa daw, sa solar na. O so anong gawin namin? Anong gusto nyo gawin ni Reviste? Tumahimik na lang, huwag nalabas yung Cabral? Ano, yung ba yun? O gusto ng mga Pilipino naniniwala, ay kaya naman pala si Cabral nag-iingay may ganyan din naman pala. O sige, palagay natin yung logic. Kaya nag-iingay si Cabral, ay si Reviste. Dahil may tinatago siya. Palagay natin. O ano naman? Ano naman? Sige, sabi natin, killer si Reviste. So, hindi ba totoo yung hawak niyang Cabral Paez? Na nasa CCTV, na kausap niya pa si Cabral, nasugatan pa. Akala kasi nila, porkit nasugatan si Cabral, yung tao, lalayo loob sa mga kay Reviste. Ang sama na ugali mo, Reviste. Nangaagaw ka ng papel. Akala ganun. Hindi ganun. Mataas ang dosage ng Pilipino. Akala nila napahamak sila sa sariling video nila. Akala nila masisira si Libiste sa video pinalabas nila. Hindi nila alam yung pa ang gagamitin ni Libiste para ebidensya na talagang kay Cabral yung hawak niya. At talagang kay Cabral yun, may CCTV, ang lusot na lang, irrelevant daw. At para wala talaga magawa, ano kayang iisipin natin para kay Libiste na hindi na malabas to? Alam ko na. Silipin natin yung solar niya. Okay, sige. Libiste, go. Ipasilip mo yung solar mo. Tapos noon, and then, isunod na yung Cabral Files. Ayaw pa rin. Ang tagal na Ayaw nyo ibangga yung kay Cabral. Hindi pa doon nilabas. Pag nilabas ni Libiste yung Cabral Files, ilabas nyo rin yung nasa DPWH. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang. Bakit kami nagkakaganito? Hindi kasi kami makapaniwala na nagbabayad kami buwan-buwan ng tax para ipasahod lang sa inyo at tapos yung gusto namin hindi nasusunod. Di ba? Yun ang pinaka nakaka-insulto sa amin. Wala kaming pakialam. Kung Duterte, loyalista, pinklawan, ang laban na to kung sino makatuklas ng flood control na makapag-ambag man lang. Isa doon si Libiste na makakapag-ambag sana. Kaso binabaliwala nyo. Ito solar na naman nun. O ngayon, ang pag-uusap na to, binigyan natin ng solar kung ano ang solar. Common sense na lang Yun nga lang sa kapitbahay ko nagtayo siya ng isang binili ata sa online shop. Ang bili daw niya doon 4,500. In-screw niya lang sa poste. Biruin mo paggabi pag dumadaan ka umiilaw na siya. Libreng kuryente, lakas ng ilaw. Ang lakas. Oo.
Pag umaraw sa tanghali, na-charge yun. Tapos, sa bakura niya, naglagay siya ng mga ilaw na solar. Biruin mo, yun lang yun, ang laking bagay sa kanya. Yeah? Tapos, ang nilalagay niya solar ngayon, nilagay niya ng tali, pag ano, no? Tali, yung kordon. Para ilaw niya sa bahay, solar din. Yung binabayaran daw niya sa kuryente dati, monthly 1.9. Alam mo magkano na lang? Ha? 1.4 na lang. Nabawasan ng 500. Dahil doon sa solar. Biruin mo nabibili lang sa online shop yun What if pa kaya kung ito, yung solar na to ni Libiste, nakatulong, di ko alam kung ano ba siya dyan. Yan ba ibinila niya, pinapranchise siya. Basta nakakatulong sa Pilipinas. Walang pinagkaiba sa ginawa ni Senator Marcoleta dun sa ambassador ng China. Ikaan niya, Marcoleta, tuta ka ng China. Maki-China ka. Kung yun ikagaganda ng Pilipinas, bakit hindi? Kokontra sila. Kasi bakit? Baka kasi pumogi si Marcoleta at baka pumogi si Libiste at baka 2028 makalaban nila, talunin sila. Yun na nasa isip nila. Tapos pag in-interview mo sila, hindi kami namumulitika. Pero ayon sa ina-act nila, yung kinikilos nila, ganun ang lumilitaw. Tandaan mo, ang pusa hindi nagsasalita. Ang aso hindi nakapagsasalita, pero alam mo, pag gutom sila. What if pa kaya tao, nagsasalita na? Sa tingin mo, hindi kami niloloko ng mga to? Nakuha niyo punto ko, mga kababayan? Nakuha niyo? Yeah. Ang gusto ko lang, ibig sabihin ko lang, sana man lang, sana, tigilan muna yung away. Pag may lumitaw kung sino mang ahensya ng gobyerno o sino mang makapag-aambag, makapagsasabi, alam niyo ba sa itang transparency? Kahit si Sara o si Duterte o sino man, kahit nanay ko, sangkot sa gantong flood control, papayag ako iupo dyan. Kung yun ang hinihingi at yun ang nakikita ng mga ebidensya, itinuturo, paupuin dyan, imbestigahan. Hindi yung sasabihin, walang investigasyon, Blue Ribbon, isa na lang ang member. Wala anak. Hindi to yan, sinungaling yan. Sasabihin po, Libiste file. Imbis na Cabral files, Libiste file. Pag sinabi kasi Libiste file, si Libiste ang gumawa. Ibig sabihin, kinuha kay Cabral ni Libiste, inedit. Gawa-gawa lang. Tapos lalabas si Libiste ng ganyang araw-araw papa-interview. Hanggang ngayon nga, si Bis nasaan? Si Libiste, post ng post araw-araw. Araw-araw nag-iimbestiga, araw-araw nag-social media, araw-araw nasa mainstream media, ini-interview na iba't iba. Yung ba may tinatago? Ganun na ba sa inyo mga vlogger ang may tinatago? Ang alam ko, pag may tinatago, huwag ka na maingay. Huwag ka na paalala sa kanya. Huwag mo na ipakita. Huwag ka na magpakita sa kanya. Pag nakita ka niyan, maaalala niya pa yung galit niya sa'yo. Huwag ka na magpakita. Tahimik ka na. Hindi ba dapat ganoon? Hindi nag-iingay si Libiste, nangangalampag Ibig sabihin, wala siyang tinatago. Kaya hindi bagay sabihin ng mga vlogger na kaya pala nag-iingay kasi may tinatago. Tuturo ako kayo. Wala sa planetang Earth yan. Nasa ibang planeta yan. Doon sa Jupiter. Di ba mga kababayan? Ang lahat ng to palaginip ko lang. Pati lahat na sinabi ko kay Boy, palaginip ko lang yung kinuwento ko lang sa inyong lahat. Okay? Paalam sa inyong lahat.